Kunyari may speaking engagement ka ngayong hapon, Tama naman. tapos bukas, di ba? You have to be motivated, inspired. So, anong ginagawa mo? Niloloko mo yung sarili mo. Hindi, joke lang. Siguro 2021, 2022. I was under depression. Ibig sabihin, Talaga? 3 months like, I didn't normally talk to people. Talaga? Oh, no. For some reason, na-transform ko yung sarili ko doon sa original na masaya, Okay. hyper, Okay. very motivational. Uh-huh. And I was also laughing with them. I was making jokes, I was laughing with them. Okay. So 1 hour or so, it was as if I was not carrying anything. Alam mo, pagkatapos nung event, lesson 3, picture-picture, ngiti-ngiti, You felt good? I felt good. Pero pagdating ko sa parking, Malungkot ka na naman? hagul-hul. Talaga? Sinasabi nila yung time will always be the greatest healer. So I thought, Okay, yun siya. okay. And for people na nakakaranas ng, for example, depression, I think it's good that they just allow the process to go. Oo. Huwag nilang pigilan, huwag nilang madaliin. Alright, meron po tayong kasama ngayon, isang motivational speaker sa PhD. Sa panoorin hanggang dulo, kasama po natin si ang #1 motivational speaker sa buong Pilipinas, buong mundo, at saka Mars, at saka Saturn, at saka kung saan bumibili ng gamot, Mercury. Si Mr. Lloyd Luna. Pare, Maraming salamat, Dr. Dennis. kasi PhD. Oo. Palibhasa MBA pa lang ako, so hindi ko deserve na nandun sa program mo. Pero maraming salamat. may By the PhD way, ka na nga eh. by the way, solar system wide, I think number 2 lang ako. So, Sino #1? alien eh. So hindi ko makuha yung pangalan eh. But anyway, salamat sa opportunity. Motivational speaker kasi ang pag-uusapan natin ngayon sa sobrang napakaraming tao na nadidepress because of what's happening. Name it, presyo ng bilihin, presyo ng gasolina, Kuryente. politika, tapos kuryente, tubig, yung peso-dollar exchange rate, Pasokan na. tapos pasukan na. Saan mo hinuhugot yung pagka-motivational speaker mo, Lloyd? Well, siguro mag-give up na lang. Pinakamadali ba yun? Pinakamadali. Actually, madali mag-give up. Ang problema lang, mahirap din pag nag-give up ka. Kasi, syempre, hindi ka naman forever pwedeng give up eh. At some point, habang buhay ka, kailangan mo lumaban, di ba? Okay. So, pwede kang give up today only to realize na may laban pa. So, siguro kung saan ko hinuhugot, is Ikaw as a person, as Lloyd Luna muna, wag muna natin pag-usapan kung paano mo na motivate yung mga kababayan natin every time you talk to them in a seminar, in a congress. Sa'yo muna, saan ka, paano mo sinasabi na sa sarili mo pagising mo sa umaga na ako si Lloyd Luna, may pag-asa pa rin ang Pilipinas, maganda pa rin ang kinabukasan ng Pilipinas, tama pa rin ang binoto natin. Paano ka na mo-motivate sa mga ganong pangyayari? siguro hindi ko na iniisip eh. Ganun? Hindi ko sinasabi sa sarili ko may hope. Although alam ko na may hope. Because day by day kasi ako eh, hindi ako masyadong nakatingin sa masyadong malayo. Okay, ibig sabihin ng day by day, pagkagising mo ng araw, yun muna, doon muna yung focus kung anong kaya kong gawin sa araw na yun lang. Okay. Iisipin ko pa ba yung mga issue na masyado akong malayo? Nakaka-stress yun na. No, tama. Yung tipong hirap ng buhay ko kasi may gera sa Iran. Parang malayo yun, di ba? Anong gagawin mo ngayon? Oo nga. O kaya may hirap ng buhay ko kasi nag-aaway yung mga senador. Ikaka-stress ko yun? Hindi dapat, di ba? I mean, magbasa ako ng libro, makinig ako ng podcast ng PhD. Okay.
anything that I can do very little that can help me improve. Okay. Yun lang yun. So, hindi mo kailangang totally i-appreciate yung kabuuan na napakalaki kasi masyadong overwhelming sa atin yun. And that can cause you to really give up. Tama. Mag-give up ka kapag gagawin yung thinking mo. So, saan ko inuhugot? Wala naman. It's just that I live my life one day after another. And basically, yun siya. Kasi kasama dun sa trabaho mo, Lloyd, yung malaman what is really happening. Kasi kadalasan naman talaga, laman yun ng mga talks mo di ba? Correct. To make it interesting, magiging example, yung pag-aaway ni na nagkasagutan sila Senator Marcoleta at saka si Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Senator Amy Marcos. I mean, itong mga nangyayari na to para maging laman ng iyong mga pananalita. You have to know details. Diba? We know, I know, everybody knows. So, ang magiging trabaho ko lang dyan, simple lang. I mean, they will always do what they have always done. Yun Pero ako bilang individual, meron akong personal na journey Okay. na feeling ko, dapat nasa side lang sila kung ano man yung nangyayari. But if I make them the center of my life and the way I live my daily life, paano ko unlad? Diba? I mean, I understand politicians do what politicians do. So, sa akin, yun talaga. Alam ko may script. Alam kong nag-uusap sila siguro yung kababayan natin hindi alam. Pero para sa kaalaman nila, may script talaga po ito. Sinusunod yan sila lahat. Okay. So, sa politics, for example, May plano. hindi nangyayari na wala nagplano. It's just that marami nagpaplano, kaya nagkakaroon ng conflict. So, iba-iba din sila ng plano. Pero, walang hindi yan pinlano bago mangyari. So, and for me not to understand it, bilang isang ordinaryong mamamayan, may stress ako. Minsan magsaside ako sa isang particular side na nadala ako because they plan for it well rather than sa kabila na hindi na plano ng maayos. Oo, kasi kaya nadidepress yung mga Pilipino, lalo ngayon socially aware sila, alam nila kung ano, may mga nagnanakaw, may mali-maleta na mga pinag-uusapan, parang feeling nila hindi lang ang sinasabi ko, Lloyd, hindi lang yung mga masa. Even especially yung mga nakakabasa ng balita. Yung mga nakakapanood sa social media na ganito na ba ang bayan natin? Ganito na makababa ang sitwasyon natin. So, etong mga to na-absorb nila yun araw-araw and I'm also a fan pagka ikaw ay nasa taas na. Do you make a joke na lang siguro out of it? Minsan kasi nagiging mo yun, di ba? Nagiging material mo yun. Sa Malacanang pa lang, may entertainer ka. May entertainer ka na di ba? So, sa Senate, mayroon ding entertainment. Sa House, may entertainment din. Ano naman ang kawalan ko ng karapatan na mag-entertain din, di ba? Using their entertainment. But I thought doon ako pupunta sa sinabi mo na, why do we even have to absorb? Kasi bakit tayo kailangan mag-absorb ng absurdity ng mga leader natin? I mean, I understand na ginawa nila yun because ganun sila, di ba? But for me to absorb it, parang ako yung maapektuhan So, ang sinasabi ko is that kung ako, for example, yung makikinig, papakinggan ko siya in a sense na for me to know. But for me to put my energy and emotion doon sa issue, na I don't even know how to raise my voice, pwede ako mag-post sa social media, pero Des, alam mo naman kapag ka nag-post ka sa social media, hati na ka kaagad Tama. Wala sa context. Ang problema sa social media na nakita ko is that hindi continuous yung discussion. So pag nag-post ka ng isang sentence dyan or dalawang sentences, they will take it as a whole. Opinion mo. Opinion mo yun. So ngayon kung may hindi nag-a-agree sa'yo, kaya marami nag-unfriend, saka nagba-block. Naka-cancel, Kasi nga, sasagot siya, context, sasagutin mo, after one day, magre-reply uli siya. So, hindi siya yung kagaya natin yung nag-uusap ngayon. Correct. Pwede nating at the end of this conversation, may nasettle tayo or we agree to disagree. Pero social media, hindi. Tapos, doon sa comment ng isa sa'yo, magko-comment yung isa. So, it's not really something na feeling ko effective in terms of communication. Kaya nga tama yung sinabi mo kanina na
living ka day by day, di ba? Yun lang. Itong araw lang na to. Oo, Kasi kung iisipin mo nga naman yung future, Diyos ko. maloloka ka talaga. Parang, ito ba yung mga, government official na nakaupo dyan? Ito ba yung may hawak ng, ng tax ko? Correct. Ito ba yung may hawak ng mga tax, yung mga pera ng bayan na napakarami sa buong Pilipinas? So, pag inisip mo yun, Pag inisip mo yun, Wala. yung future, wala. saka yung araw mo, sira na. Oo. Sira na yung araw mo. Tama. Pwede ka magreklamo, pero saan dadalhin, di ba? Oo. So, saan ang hugot mo? Kunyari, sabi ko nga, yung mga motivational speaker, hindi pwede maging bad trip ang araw niyan. Totoo ba? Hindi Grabe. pwede. Tinanggalan ako ng karapatan. Hindi, ibig ko sabihin naman, kunyari may speaking engagement ka ngayong hapon, Tama naman. tapos bukas, di ba? You have to be motivated, inspired. So, anong ginagawa mo? Niloloko mo yung sarili mo. Hindi, joke lang. Hoy, paano malalaman yan? No, hindi. Then, sa totoo lang, this is a very short story. Siguro 2021, 2022. I was under depression. Ibig sabihin, Talaga? 3 months like, I didn't normally talk to people. Talaga? Oo. O iba, paano yung negosyo mo? Ngayon, di ba? So talaga papasok dyan yung niloko ko yung sarili ko. Di ba? No, but real story to. So, there was one pili yung speaking engagements. Because I don't want to talk to people eh. So, kailangan... Paano yun? Pinili ko lang syempre yung malalaki yung bigay. yung mga maliliit. Yung maliliit, babay muna, di ba? Salbay ka, mukha kang pera nung araw na yun, ha? Hindi, kasi kailangan mo ng pambuhay, di ba? Of course. Pero ibig sabihin, kung nga tatanggap ako sa isang buwan ng 20, baka 5 lang yun. Pero yun yung mga account na crucial account. Okay. Hindi tayo sa pera. Paano mo pinili yun? Kasi, di ba? Yun na nga, malaki dapat. Hindi, ikaw talaga. Binubura ko na nga. Paano mo pinipili? Kasi meron kang mga speaking engagement, Lloyd, na parang yearly nandun ka. Diba? So, paano mo siya pinili? Yung pumunta ka doon sa mga audience na kilala mo na, di ba? Yung tipong konting patawa mo lang, natatawa ka, na-inspire ka na. Kasi gano'n naman talaga tayo, humuhugo tayo sa audience, di ba? So, gano'n mo ba siya pinili? O mas hindi mo kilala yung audience, mas challenging, mas na-inspire ka? Noong mga panahon na yun, Noong mga panahon na yun, dumating yun eh. Hindi ko kailangan piliin yun eh. Dumating siya. Okay. So at the time, sabi ko, sige, pwede to. Okay to. Kasi nga, syempre, pipiliin ko na yung worth ng time ko kasi depressed ka eh. I-trade mo yung time mo, nalalabas ka, expose mo yung sarili mo, Tama. mapipilitan ka makipag-social, di ba nga depressed ka? So sabi ko, worth eh. So ito yung malaking company ito, multinational, malaking audience nationwide. Okay. Kunin ko to. Pero yung mga maliliit, parang, wag muna yung maliliit. Hindi sa snub. Pero parang, baka hindi worth ng paglabas ko sa lungga. Okay. So worth Are we talking about the reactions or are we talking about yung large number We of are talking audience? about yung worth ng aking paglabas. Kasi nga, hindi nga ako okay. Di ba yung sabi mo, dapat lagi ako okay? Dapat Ito lagi nga yung okay. hindi ako okay na part. Okay. Okay. So ngayon, I went there. I went there. Seeing them, about 300 of them on stage, for some reason, na-transform ko yung sarili ko doon sa original na masaya, Okay. hyper, Okay. very motivational. And I was also laughing with them. I was making jokes, I was laughing with them. Okay. So 1 hour or so, it was as if I was not carrying anything. Alam mo, pagkatapos nung event, lesson 3, picture-picture, ngiti-ngiti, You felt good. I felt good. Pero pagdating ko sa parking, Malungkot ka na naman. hagul-hul. Talaga? As in, balik ka dun sa... Sa original, sa original sitwasyon mo, sa Na-depressed original na ka. nararamdaman mo. Malungkot, Malungkot ka ulit. I'm saying is, even motivational speakers, they don't have the 100% perfect na they are motivational. And ang reality is, at some point, kailangan mong i-conceal yung nararamdaman mo to serve your purpose and function at the particular Akala ko to serve Meralco, to serve Hindi, iba yung PLDT, Meralco. to serve Nawasa, Uy, Manila Water. Uy, may nawasa pa ba? Huwag kang ano. Matagal Maynilad yan. na pala. Manila Water. Time mo yan.
So yung mga ganon, after nun, umuwi ka, balik ka ulit sa dati. Balik sa dati. Until na talaga totally... That is how long? For how long? That's 3 months? Mga 3 months or so. 3 months. Pero mahabang panahon na yun. Kaya ina-assure ko yung audience mo ngayon na okay ako ngayon. Oo. Hindi ko to pinipeke. So what's the cause of the What's the cause of the depression? Business, kasi we are also coming off from pandemic at the time 2021, 2020. Oo, 19 yan. 2021. Tama. Yeah. Tama. Okay. So, Doon ba nanggaling ang depression mo? isa sa mga yes. Okay. Why? Dahil sanay kang humarap sa tao at wala ka nang nakikita tao? Oh, yung kaharap mo na webcam, isa lang yung mata eh. Diba? I mean, kung ikaw yung isang tao na you part ng daily life mo yung, Oo. and then tinanggalan ka ng opportunity. Tapos di ba noon, Lloyd, parang every time na tinatawagan kita, tinitext kita, lagi kang may speaking engagement. That's almost every day, di ba? Yep. Kaya nga, so ibig sabihin, kung nawala sa'yo yun, agad-agad, yung parang Tapos, kaya nga, may kumukuha pa naman sa'yo noon, pero online na lang. online na. Online, even ako nag-adjust kasi iba yung treatment sa online, iba yung approach. Tama. Online, saka yung may audience ka talaga. Saka you get the instant reaction from people every time you talk. Ay, paano sa webcam? Every time. Hindi, ang problema baka pahina pa internet nila. Yung reaction nila delayed pa. So wala ka ng wala ka. Ano ba tawag doon? Wala kang instant gratification. Walang anything instant kasi may delay nga. So tama ka. Yun yung live may delay na yun. Oo nga. Dahil uso pa noon diba? Uso pa. Saka meron silang karapatan na magpatay ng webcam. Okay. So after that 3 months or sa loob ng 3 months, paano ka nagpagaling? I think consult? Sinasabi nila yung time will always be the greatest healer. So I thought Okay. And for people na nakakaranas ng, for example, depression, I think it's good that they just allow the process to go. Oo. Wag nilang pigilan, wag nilang madaliin. And they acknowledge. They acknowledge. Dapat malaman totoo na may problema ka. Para kahit paano yung sarili mo at saka ang Diyos ay pag tumawag ka, parang tulungan. Oo. Di ba? Oo, kasi wala ka ng, parang, di ba, the more you deny it, the more pressure sa'yo eh. Tama. Na parang hindi mo siya harapin, pero alam mo rin na reality yon. So, and the more you slow down the process, mas mahirap. Okay. So, sa akin is daanan, saka padaanin. Dadaan talaga eh. So, Saka yung mga tao sa paligid niya, kung sino man siya, wag silang magulo. I mean, wag nilang madaliin din. Kasi may mga tao na sasabihin sa'yo, okay lang yan. Hindi okay, di ba? Parang minsan... Tama. Valid yun na hindi okay. So, sabihin mo na hindi okay yan, pero time. Kailangan lang ng time. And part of the acknowledgement or moving on and facing the depression or the problem itself, parang sabihin na I don't want to talk to people now. And which is okay. Okay. At ang akala ng tao na kapag sinabing I don't want to talk to people now, the more nakakinakausap. The more na, alam, di ba? Huwag ka naman ganyan. Di labas tayo, pare. Labas tayo, Mars. Labas tayo, Mars. Ayoko nga. Di ba? Ayoko nga eh. Ayoko makausap ng tao. Ayoko makaharap. Ayoko makipagkwentuhan. Pagbigyan niyo ako. Hindi, pare. Magbihis ka. Susunduin kita. Kailangan mo to. Kung ako yun, parang, paano mo nalaman na kailangan ko, di ba? Correct. Ako nga yung nakakaramdam eh. And then I think yun sana makita nila yung mga nakikita ng mga motivational speakers dyan sa stage. Hindi 100% yung uptime yan. Yeah, that's true. Ang sabi ko dun sa libro sa librong sinulat ko, yung nakikita nyo sa akin na 1 hour sa stage is not my life, it's not who I am. It's just 1 hour of my 24 hours. So you can judge me na perfect life. You can judge me na strong person. You can judge me like a very resilient guy, very energetic. Hindi mo alam eh. Pag wala ako sa stage eh. So hinay-hinay sila sa pag-judge. Maybe may insight ako, maybe may wisdom ako. And I can share stories and I can motivate people. But it doesn't make me anywhere near perfect. Very far. Siguro 99%. Okay. So,
Parang medyo may delay ka na dance. Okay. So, Medyo sinong kausap mo ng mga panahon na yun? wala nga, kasi nga ayaw ko I mean, I'm talking about your wife. Hindi rin. Kasi even... Or the wife understood you before. She allows me to just watch Netflix. Natapos ko nga yung Crash Landing on You lang yan. Yung mga K-drama na kakahiya. Hindi naman ako nanonood ng mga ganun eh. Kaya tuloy naging Air Force ako. Kasi yung bida ng lalaking sundalo, feeling ko, kapag ka nagsundalo kaya ka nag-Air Force? akala ko, kasi parang may resemblance din eh. Saan banda? Eh, nito ko lang na-realize, nag-hallucinate na pala ako. So, maling-mali. But anyway, at least Air Force ako. Oo nga, at least, di ba? Reserve ka, di ba? Oo, okay. So, pagkatapos nung depression mo na yun, yung kalungkutan mo na yun, na surpass mo, that's 3 months. Yeah, more or less, yeah. Tapos, after that 3 months, which is, ako, I consider that 3 months masyadong short siya, di ba? You're blessed with the 3 months. I am. Di ba? And for people, it will really be different, no? Oo, kanya-kanya yung naman time tayo. Oo, kanya-kanya. Pero, it's blessed, you're blessed with the 3 months. Kasi yung iba taon yan. Oh, yung iba nga, hindi na makarecover. Oo. Dire-diretso na. Okay, pagkatapos ng 3 months, you went back. Tapos, eto na ako ngayon. Ang wenting ba? Going back? Paki-edit yung part na yan. No, like credibility dati na Manila Times columnist. Oo nga, kolumnista ka. O, sige. Na importante, nasasabi natin ng mali. Di ba? Correct. Sabi ko sa Edens 99%, di ba? Yeah. Ito yung 1%. May natiwa. Wenting. Dapat siguro may chat GPT din dito sa interview, no? Automatic edit, no? Tapos you went back na. Talagang all out na. Before yung going back, it's really, siguro di ka mainiwala. I had a client na nagustuhan yung speech ko. Okay. Sobrang nagustuhan niya, he made me a partner in a new business. Talaga? Oo. And that new business required me to play golf. So, binili niya ako ng golf club. Nag-start ako mag-golf 2023, something, January or February. Sa driving range ko talaga binuhos yung lahat ng sama ng loob ko. Oo, kasi matututunan mo ang discipline doon. Oo, saka yung talagang sumasakit na yung kamay ko kasi talagang yung sama ng loob sa buhay ba? Oo. Talaga dun ko. Pero hindi kasi pagka nag-golf ka kasi gusto mong tapusin, you know? And I was also isolating myself from the world. Oo, Nakatulong sa akin para naging healing mechanism yung 4 hours ka sa golf course. And then you were not thinking of anything. You were just there, the ball and then the hole. And saka ang importante or ang maganda sa golf talagang you give it time. Right. Tapos nakaplano na bibigyan mo siya ng oras. Correct. 'Di ba? Oo. 8 hours ba pinag-uusapan natin dito? Hindi naman, 4 lang ako. Oo, 8. 'Di ba? Yung 4 hours na you planned it, so parang pinlano mo na din na wala kang iisipin. Wala talaga. Sa 4 hours like na yun. you practically isolate yourself from the world. Whatever noise yung meron dyan, whatever politics man yan, or economy, or whatever that is, wala eh. Nandun ka sa golf. Ano gusto mo lang gawin is i-shoot yun kahit 10 strokes. Double par pa nga. So, that helped me through the process siguro yung healing. And then na-realize ko na lang na I'm going back and I'm okay. So tanggap na uli ng mga trabaho. Okay. So yan yung pinag-usapan natin as ikaw kung paano ka ma-motivate and importante na malaman ng mga tao na ang mga motivational speakers natin is also human. Yep, I can say that. Oo. Sabi ko nga, ako lang sa solar system yung ang kalaban mo yung alien. Yes. We are human. At saka ako naririnig na rin kita at napapanood kita. Yung mga malulungkot talaga, excuse me, yung mga malulungkot na bahagi ng buhay mo, it became part of your speech, no? Part of your kwento. Dr. Antenor Jr. Dennis. Pinagkakitaan ko ito. Pinaganda ko na nga eh.
So, pinagkakakitaan. Kasi nakakita natin yung pangit. Kasi Oo. yun, ang hindi magandang speaker for me is yung speaker na Hindi nagsasalita. syempre, hindi ka ba Hindi nagsasalita in behalf of his experiences. hindi niya sinasabi yung kanyang pitfalls and struggles at nandun lang siya sa level ng magaganda sa perfection. Oo. Because I thought people learned from your struggle. Everybody can relate because everybody struggles. Of Kapag course. ka nagsalita ka, tapos yung perfection mo ang inile-lecture mo sa tao, it's not inspiring at all. So, kaya ako sinasabi because itong mga kwento na ito dito rin kasi matututo yung mga tao. So, if they are struggling, whatever struggle na meron sila, yung struggle na story mo, is something that they can relate to na okay, kahit pala yung mga motivational speakers nag-struggle din and then nakabawi din pala sila. So kung ako, pwede din nangyari sa akin din kung ako yung audience. Okay, so this, guys, ito yung part 1 natin. Yung part 2 ko, na pag-uusapan natin, ihahang natin yung question. Ha? Sige. Okay, siguro ang unang-unang question ko dun para sa part 2 natin, regarding your speaking engagement. Naramdaman mo na ba na yung audience mo, sa tinagal-tagal mong nagsasalita, walang natututunan? Pangalawa. Una pa lang yun. Pangalawa. Tandaan mo yan kasi malilimutan ko yan. Pangalawa, meron na bang nagsabi sa'yo na Sir Lloyd, Coach Lloyd, dun ho sa mga shinare nyo kanina, wala ho akong natutunan at wala akong naintindihan eh. Pwede bang i-reiterate nyo itong bagay na ito? And do you entertain those questions? Pangatlo, Mas mahaba may yung part mga pagkakataon ba na may speaking engagement ka ng alas 9 ng umaga, alas 8 ng umaga magkaaway kayo mag-asawa? Part 2 natin. Para sa part 2 po ng PhD kay Alice.